Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba natawid yung mag-iisang linggo na ako simula nung namatay yung ate ko. So paano ko natawid yung araw-araw na ginagawa ko dito sa bahay. So hindi na ako katulad ng dati na masayahin. Hindi na ako katulad dati na siguro naintindihan din ng amo ko. Hindi na ako katulad dati na bungis-ngis ako dito sa bahay, makulit ako, ganyan. Lalo pag yung bata yung kasama ko. Ngayon, alam mo yung bigla na lang akong tatahimik, mas gusto ko na lang matulala, ganyan. So, may mga time, nilalaro ko pa naman yung bata, pero yung tawa ko hindi na katulad dati na, talaga, na, alam mo yun, yung tawa ko talaga dati punong-puno ng saya. Iba na, grabe pa, ganun pala talaga pag nawalan kayo ng mahal sa buhay, no? Parang may kulang na, kahit anong saya, maalala mo yung kapatid mo, maalala mo yung mahal mo sa buhay na nawala, bigla kang malulungkot. So, yung minsan masaya ka, tas biglang may maalala mo, tas wala, balik ka na sa dati na hindi na masaya, ganun. So, tinatawid ko lang siya araw-araw. Paggabi, umiiyak ako, ganyan. Pagka mag-isa lang ako, lalo pag may kausap ako na, alam mo yon, kausap ko yung jowa ko, na share ko sa kanya yung, alam mo yung sakit, ganyan. Tapos yung mga kapatid ko, ganyan, doon ako naiyak. Pero pag mag-isa lang ako, nakikinig ako ng Christian song, yun, naiyak din ako. Pero hindi ko pa pinapanood yung video kung saan, binyahe siya hanggang sa simbahan, hanggang sa sa paglibing sa kanya. Hindi ko kayang panoorin, baka, lalo pag may trabaho ako, baka bigla akong mag-breakdown, alam mo yun. Kasi, nung nakaraan ng libing niya nung linggo, nakita ko lang konti yung video na binabiyahe na siya, sinasakay na siya sa sasakyan. Humagulgol na ako dito, bukas yung pinto. Hagulgol talaga ako, mag-isa lang ako sa bahay. Buti nga parati akong mag-isa sa bahay, kaya hindi nila nakikita. Pero naririnig na ng amo ko sa CCTV. Pag uwi, tinanong niya ako. Sabi niya, okay ka lang? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oo. Pero araw-araw nakikita niya na yung mata ko mata ko singkit, ganyan. Araw-araw niya yung nakikita. Pero naintindihan naman nila yun. As long as hindi naapektuhan yung trabaho ko. And ginagawa ko na lang busy yung sarili ko sa mga bagay-bagay. Ginagawa ko, nagtatrabaho akong maigi. Tapos mahirap siyang mahirap. Lalo, ang hirap pala talaga ng mamatayan. Nahirapan ako. So, hindi ko kinakausap yung mama ko. Hindi ko kinakausap, pati yung iba kong mga kapatid tungkol dyan. Kasi, alam ko, babalik na naman ako sa simula kung kailan. Pero yung mga picture sa cellphone ko, dun ako maiiyak sa mga video na meron ako. Tapos, sinesearch ko yung, marami kasing Facebook yung ate ko, dati nung buhay pa siya. Kaya ginagawa ko, sinesearch ko yung mga Facebook niya, tapos kinukuha ko yung mga picture niya doon, tinatago ko sa cellphone ko. Ayan. Tas, bago siya, nung namatay siya, nung wala pa siyang makeup, nakahiga pa siya sa morgue, tinawagan kami. Sabi ko sa, asawa niya, picturean niya na wala pang makeup yung ate ko, yung mukha talaga ng ate ko. So, yun yung tinatabi ko kasi ipapakita ko to sa mama ko kasi yung mama ko walang cellphone kaya hindi niya makita yung mga ganto. Mahirap pala yung gantong nawalan ka ng mahal sa buhay, pero wala kang choice kundi lumaban. Alam mo yung dati, nung sinasabihan ako na, ay, namatayan ako ng mama, ganyan, patay yung mama ko ngayon, magsabi lang ako condolence, pero hindi mo ramdam yung sakit. Pero pag ikaw pala, doon mo mararanasan yung sakit, doon mo mararamdaman yung sakit na naranasan ng ibang tao. Kaya may nakita akong vlog kay Tony na 3 anak niya yung kinuha sa kanya. So ngayon wala na siyang anak na natira. Ngayon binabalikan ko yung video na yun. Yung dati pinanood ko siya, parang wala lang. Yung sakit ng nanay, nandun, pero hindi ko ramdam. Pero nung namatayan ako ng ate, tapos sinabi niya 3 yung namatay sa kanya. Grabe pala. Yung amin isa, sa kanya 3. Ano na kaya yung paghihirap na dinadaanan niya araw-araw na gumigising siya, tapos wala na siyang pamilya, wala na siyang anak, wala na siyang asawa. So, ako as a domestic helper, tapos namatayan, ginagawa ko lang busy yung araw-araw ko. Basta, trabaho lang ako ng trabaho. Tapos, pagka nag-iisip ako, tinitigil ko siya kaagad.
may mga times na tumutulo yung luha ko, pero ano uli ako, sit back uli ako. Sinasabi ko, hindi. May reason ako ngayon kung bakit kailangan ko pang magtrabaho. Mas na-inspire ako ngayon na magtrabaho. Dati puro ako reklamo, pero ngayon ginanahan uli ako magtrabaho kasi nga, andyan yung pamangkin ko na iniwan ng ate ko. Kailangan niya ng gatas every day. So, kailangan magpadala ako para may gatas siya. Bago ako umalis doon, binilhan ko siya ng gatas na 2 kilo, na 1 kilo ng isang karton na 2 kilo yung laman, tapos isang karton na 1.5 ata yung laman, tapos mga diaper niya, wipes niya, tapos cotton, ayan, tapos mga damit, ayan, binilhan ko siya. Tapos ano pa ba yung binili ko sa kanya, basta yung mga gamit niya binili ko sa kanya, mga baby bottle niya, kasi guys, alam niyo, kawawa yung pamangkin ko na newborn nung bago. Nung pagdating ko doon, alam niyo yung gatas niya, yung maliit lang na ganyan, yung, ewan ko kung 100 yung ano niyan, presyo niyan, yun yung gatas niya, tapos ano pa yan, bukas pa yung plastic, kasi nga, walang may alam, ano lang, mga kapatid lang, anak lang ng ate ko, yung anak niya 20 years old yung panganay, so, wala talaga. Tas yung tubig, ayan, mineral yung tubig ng bata. Pero yung dede niya, guys, kasi nga libre lang daw yun sa sa hindi ko alam kung saan na libre yung dede niya na yun, yung bottle niya. Hindi pang newborn yung chupon. Ano siya, pag dinedede ng bata, tumatagas dito yung ibang gatas. So, pagka bumili agad ako nung dumating ako ngayong gabi, kinabukasan, pagkagising ko talaga, diretso ako agad, bumili ako ng gatas niya, ng Tupperware na lagayan niya, na para hindi, alam mo yun, hindi mag-amag yung gatas. Tapos, tubig, yung ano niya pa, yung fisan, gatas, cotton, wipes, kasi yung wipes na meron siya is yung wipes na alam mo yung mumurahin sa Shopee, na iwan ko kung magkano binili nila. So, sabi ko, hindi pwede yan. Tapos, yung binili ko, yung brand ng meron kami dito ngayon. Paano ba? Hindi ko maano. Pero, yung brand na mamahalin, yung pangbata talaga. Kaya, nung bago ako doon, pulang-pula yung hita, yung pepe ng bata. Kasi nga, hindi branded yung wipes na binili. Alam mo yung mumurahin talaga. Hindi mo alam kung ano yung nilagay doon na alcohol. So, nung pinalitan na, umukay na yung ano ng bata, yung hita niya, yung anuhan ng ihi. Tapos, yung diaper niya, guys, pagdating ko, hindi pang newborn. Ano siya, small. So, malaki sa kanya. So, every time umiihi siya, iyak siya kaagad. Kasi nga, mahapdi siguro. Hindi ko lang alam. So, yun, bumili agad ako. So, nung bago talaga yung bata, kawawa talaga siya sa kawawa. Alam mo yung ramdam na ramdam niya talagang wala siyang nanay. So, buti nga ngayon, okay na siya. Tapos, lumakay na din siya. Alam mo niyo yung bata na walang nanay, kasi namatay yung nanay. Inaalagaan pala talaga. Tapos, iba siya. Ibang bata siya. Alam mo, nung nagpa-check up sila, sa lahat ng bata, kahapon nagpa-check up sila, sa lahat ng bata sa hospital, siya yung pinakamalaki. Pero siya yung walang nanay. Kasi nga, ano siya wala siyang nanay, pero kumakain siya ng madami. Ano siya? Matakaw siya. Kain siya ng kain. Every time, basta nga siya kaagad. Gusto niyang kumain ng kumain. Gusto niyang dumede ng dumede. Basta, dede lang talaga. Pag umihi siya, dede siya kaagad. Ayan yung ginagawa niya. Kaya mataba siya, purya-buyag. And then, hindi siya iyakin. Ano siya? Narinig ko nga siyang yung yakap-yakap ko siya, yung hawak ko siya, tapos bigla siyang umagik-ik. Bata pa yan ilang araw pa lang, ano pa lang siya noon, siguro 4 days. Sabi niya, yung gamanon siya, tapos ganun yung tawa niya, tapos gabi yun tapos sabi ko, hala, bakit ganyan yung tawa mo? Sabi ko ganun sa kanya, tapos tumunog yung, ewan ko kung anong hayop yun, nasa bubong namin, sabi ng doon, ng kuya ko, butiki daw. Basta iba yung bata. Alam nyo, pag walang nanay pala yung bata, alam nila, nagiging independent din sila. So, ayan yung ayan, yung bata. Tumatawa siya, guys. Ayan.
Tas yan yung ate ko. So, ewan ko kung nakikita nyo, pero tumatawa yung bata. Tapos yung tatay niya yan yung may hawak. So, yung tatay mas grabe yung pinagdadaanan niya ngayon. Sabi niya nga wala na daw siyang luha na mailuha. So, kung kami nasasaktan, doble yung sakit sa kanya. So, kinakaya ko, umiiyak lang ako kapag kasi valid naman nararamdaman naman ng amo ko na minsan kailangan ko talagang ilabas. Ayan, umiiyak ako, pero hindi na niya ako tinatanong. Ayoko sa lahat ng tinatanong ako kung okay lang ako. Nung una, tinatanong niya ako, tapos tinignan ko siya, sabi ko, oo naman, sabi kong ganun. Tapos simula nun, din niya na ako tinanong, kasi parang nag-iba yung mukha ko nang tinanong niya ako, kasi hindi mo ako hinatanungin mo ako kung okay lang ako. Alam mo yun kapatid ko yung namatay. So, naintindihan ng amo ko, so, pinapabayaan niya ako, basta pag, ayan, iyak lang ako, tapos, trabaho uli, basta, ginagawa ko lang yung trabaho ko, okay naman sa amo ko yun. Nililibang ko lang, pero pagka nakakarinig ako ng Christian song, ganyan, doon na naman, lugbok na naman ako. Tapos, bukas, sa linggo, alis yung amo ko, magbabakasyon sila, 1 linggo sila mahigit. Ako lang mag-isa dito sa bahay. So, hindi ko pa napanaginipan yung ate ko, pero yung ibang mga pamilya namin, binisita niya na sa panaginip. So, gusto ko siyang mapanaginipan. Ayoko tanggapin na patay na siya. Hindi ko kaya. Ayan. So, masakit. Ayan. Grabe. Kaya, pagpasensyahan nyo na, babawi ako sa susunod pag kumalma ako. Okay? So, pagpasensyahan nyo na kung medyo pa din ako. Malungkot, ganto. Nagbi-breakdown pa rin ako. Kasi, ate ko yung namatay. Mahirap siya tanggapin. Kaya sabi ko talaga, pinipray ko kay Lord, parati yan. Lord, wag mo muna kunin yung mama ko, kasi baka mabaliw ako. Sabi ko talaga, wag si mamang, kasi mababaliw ako. Kasi siya lang yung dahilan kung bakit nagtatrabaho ako dito sa Hong Kong. Tinitiis ko, kahit sabi nila nung pag-uwi ko sa Manila, payat-payat ko na daw. Sabi nila, yung yung kaputian ko putla daw to, sabi nila, yung puti ko daw putla. Kasi sa Pinas, mataba talaga ako. Sabi niya yung mukha niya ngayon, wala yan, dati sobrang ganda niyan. Tapos, ang ganda-ganda ng katawan, sabi ganun. Tapos, mapula yung mukha, yung pisngi. Pero ngayon, sabi nila, pero tinitiis ko yun, kasi para sa mama ko. Kaya sabi ko kay mamang, sabi ko sa mama ko, kasi siya talaga yung dahilan kung bakit ako nandito. Sabi ko, kumain ka na madaming pagkain, kumain ka ng gulay, pilitin mong mabuhay, kasi ikaw yung dahilan kung bakit nagtatrabaho ako dito. Pag mawala ka, baka hindi ko kaya. Sabi ko nga, baka mabaliw ako. Pa lang yan pumapasok pa lang yan sa utak ko dati. Ayaw tanggapin ng utak ko na, sinabi ko, paano kaya pag namatay yung mama ko? Hindi, ayaw tanggapin. Ayoko talaga. Walang exception, ayoko. Alam ko na darating yung time na mamamatay yung mama ko, pero wag muna ngayon. Pwede bang 15 years simula ngayon, tsaka nyo kunin yung mama ko, Lord? Kasi hindi ko kaya. Ang hirap na, ate ko pa nga lang yan yung nawala ate ko. Tapos hindi pa kami magkasama parate. Hindi katulad ng mama ko na siya parate yung takbuhan ko, yung best friend ko. Kaya, wag sana. Kaya sa mga OFW dyan na, ayan, nakakaranas ng nararanasan ko, laban lang tayo. Wala tayong choice. Lalo yung kapatid ko, masakit sa kanya yun. Nasa Kuwait siya. Hindi siya nakauwi nung namatay yung ate ko. And siya yung nandun sa ate ko bago siya nag-Kuwait. Bago siya pumunta ng Kuwait, doon siya nakatira sa ate ko na yun. Doon siya. Kaya, masakit sa kanya. Kaya nung, namatay yung ate ko, tas ka-video call niya kami, nasa kwarto yan siya. Hindi siya nagtrabaho. Pinatay niya yung ilaw, tas nasa loob lang siya ng kwarto. Tas nagulat yung amo niya kung bakit patay yung ilaw sa kwarto, tas umiiyak siya. Tinanong siya ano nangyari. Sabi, namatay yung kapatid ko. Tapos, ayun, niyakap siya ng amo niya, ang babae. Tapos sabi, what do you want? Sabi ganon. Tapos sabi niya, bukas, bibigyan kitang pera, magpadala ka. Tapos sabi niya, okay, wag ka muna magtrabaho, dyan ka lang. Anuhin mo muna yan. Tapos, ayun,
yun yung masakit. At least ako kahit papano nakauwi ako, nakita ko yung ate ko, kahit papano may picture ako sa kanya. Kaya sabi ng mga kapatid ko na mga malayo na nasa probinsya saka yung sa Kuwait, picturean mo ng picturean, damihan mo kasi hindi na natin siya makikita uli. So yun yung ginawa ko. Halos yun na, buong araw akong nasa tabi ng ate ko, natutulog lang ako 3 hours. Kaya pagbalik ko dito sa Hong Kong, hindi na ako may tsuraan ng amo ko. Grabe, ang payat ko. Tapos, lugbok yung mata ko dito. Sobrang itim. Tapos, dito maitim din. Para na akong panda. Kaya, sabi ng amo ko, pahinga ka. Sabi niya, pasensya na kung pinauwi kita agad ng alas 9 ng umaga. Kasi sa hotel niya muna ako pinatuloy. Kasi, aalis kami mamaya. Hindi na kita maasikaso. So, ayun. Malungkot siya, guys. Kaya pray nyo always na sana nandyan lang yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya nung namatay yung ate ko, una kong question agad yung Panginoon. God, sabi ko, tumingin ako, hindi ako makapaniwala kasi pinipray ko to parati sa Panginoon Sabi ko, hindi pwede, pinagpipray ko to kay God. Wala akong pinagpipray na hindi tinuloy ni God. Ganun ako kalakas sa Kanya. Kaya nung namatay, hindi ko matanggap. Tinanong ko siya kagad, bakit? Araw-araw kong pinagpiprayan sa iyo, Lord Sabi ko ganun. Bakit, Lord? Araw-araw ko yan pinipray. Kahit antok na antok ako, basta mapray ko lang na yung parents ko, yung kapatid ko, lahat, ipalayo lang lahat sa kapahamakan, ganyan. Araw-araw ko yan pinray. Pumas lang ba ako? Nag-skip ba ako ng isang araw na hindi ako nakapag-pray, Lord? Yun agad yung iniisip ko. Pero yun nga, nung nandun ako sa kabaong ng ate ko, tapos hagulgul talaga yung iyak ko, umiyak ako sa kanya. Tapos, biglang yung tugtog nga nagbago, tapos na yung tugtog na yun, yung sabi na may plano yung Panginoon, ganun yung lyrics. Tapos, pinalitan ng kay buti-buti mo Panginoon, pero parang 15 seconds lang, binalik yung tugtog na nawala, natapos na. Binalik siya, pinutol yung tugtog na kay buti-buti mo Panginoon. Binalik doon, kasi nangingi ako ng sign Lord, give me a sign, kasi grabe, sobrang bagsak na bagsak ako, sabi ko ganun, hindi ko kaya. Tapos ayun, yun yung sign, doon ako napahagulgol ng iyak na, sabi ni God, meron daw plano, kaya niya daw kinuha, yun yung sa lyrics, kaya niya daw kinuha, kasi nga, may plano daw siya. So, I trust His process. Hindi ako nagtatampo kay God. Tinatanggap ko lang paunti-unti. So, yun guys, kayo yung iyakan ko. Kasi wala akong, sa kapatid ko, sa mama ko, hindi ako pwedeng umiyak kasi yung mama ko mahina. Baka yun yung ikamatay niya. Iniwasan kong magkwento sa kanya. So, hindi ko rin makwento sa iba. Kaya sa inyo ko na lang kinukwento yung nararamdaman ko. Kaya nung may Christian na pinagpray yung ate ko, tapos pinalagay ako sa gitna para magsalita, nanginginig ako kasi alam mo yung lahat-lahat ng gusto kong sabihin sa ate ko, nasabi ko nung time na yun sa kanila, parang lahat nilabas ko, pero nandun pa din yung may gusto ko pa talaga, gusto ko pa siyang makita, kahit isang makausap ako, mag-sorry ako. So, ayun lang guys. Iiyak na ako dito hanggang makatulog. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.